kinakabahan ako eh, pati asawa ko eh. Sabi rin ng isang officer sa airport din. Sinabihan niya yung kalig niya. Kasi ang sinasabi parati ng isang kalig niya matanda, sabi niya, baka ma-hold ka sa sa Netherlands. Kasi kung ano lang ang ticket mo. I-book mo na lang, i-rebook mo na lang bukas. Ang pagkakaroon ko, ang pagre-rebook, 48 hours, i-rebook mo yan. Inandun na ako isang oras na lang. Wala na, yung ticket ko, ma-expire na. Sabi ko, posible, sabi ko, 1 hour na, hindi na pwedeng i-rebook yan. Sabi kong ganun. Tapos, yung sabi ng isang matanda rin na kaibigan niya, doon sa cashier, doon sa booking area. Sabi, ang mahal ng ticket ngayon, kapag nirebook mo siya, sabi nga, pinaringgan yung isang matanda. Pag pinarebook mo siya, ang mahal ng ticket, sabi nga ganun. Kaya yun. O sige, tumawag sa pa. Kasi sa Kaohsiung ako lumipad eh. Tumawag siya sa Good morning guys. Tayo ay mag-aagahan. Kape. Ayan. Nanonood ba kayo ng live ko? May live ako eh. Sa, about street view. Parang CCTV style. Manood kayo. Pinapakita ko yung, yung itsura ng, ng street dito. Hindi ako doon nagsasalita. Pinapakita ko lang yung, daan. Ayan. Ano pa ba? Mainit ngayon, medyo maligam-gam ngayon. Maligam-gam ang temperature sa labas kasi nakikita ko may araw. Magandang maglakad-lakad ngayon. Sabihin na, kaya sabi ko kapag ganitong temperature, parang pag naglalakad ka sa kalye, maligam-gam. Parang dala-dala mo yung aircon mo sa bahay, napakalamig. Or di kaya binuksan mo yung refrigerator mo, pinasok mo yung kamay, ganun ang klima. Magandang klima. Hindi mainit, hindi masyadong malamig. Dati nung lumalabas ako, di kailangan lagyan ko ng bonnet ko kasi masakit sa bubunan yung yung lamig ng klima nung tag-snow. Kailangan marami kang jacket. Yan. Magkape muna tayo. Tulog pa eh. 1 week na walang pasok yan kasi holiday. Yan, magkakape muna tayo. Lalabas ako mamaya. Kukuha ulit ako ng video. Yan, manood na kayo. At nakikita ko maraming nanonood, kaso nga lang hindi naman nagsusubscribe. Mag-subscribe naman kayo sa akin. At kahit na konting comments lang yan, kahit na hi and hello lang, okay na yun sa akin. At like and comments. Maganda yun. Click the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video, diba? Kung gusto niyo. Ayan. I need milk. Maglakad-lakad ako. Habang tulog pa yung anak ko, maglakad-lakad ako. Kasi mamaya hapon pa yan. Ba yan?
Hindi ko alam kung anong gusto kong kainin. Mag-baby ka po. Ayun, nilagay ko na sa ano. Itong kainin ko, bumili ako ng pagkain ng asawa ko. Ini-slice, malaking tinapay to. Pangatlong araw na namin nyan kinakain. Hindi pa maubos-ubos. Ang laki kasi, mura lang, 40 lang. Kaya hindi ako nag-baby ngayon. Ayan o. Grabe o. Ang laki. Dati-dati, hanggang ganito, hanggang dito yan eh. Ayan na ba yung camera ko? Ayan, kape ko. Ayan, butter ko. Ayan. At yung honey. Kaya honey ang gamit ko sa sa tinapay ko. O, tinapay. Magandang lagyan ito ng nasa yung camera. Magandang lagyan to ng honey and butter lang. Ayan. Ganyan. Dito lang ako nakakain ng ganito. Kasi sa Taiwan, ang kinakain ko, yung sa agahan. Hindi kape, yung parang night sa, yun ang inaagahan namin. At saka, ba yun? Kung minsan yung kanin na may baboy na toppings. Tapos, or di kaya siupaw. Or di kaya ba yun yung fried sweet kyawa, ano ba tawag doon? So yung dumplings, yun ang maagahan doon. Doon sa kanila rin, hindi sa Taiwan, hindi rin mahilig sa tinapay ang mga tao doon. Parang Pilipino rin. Kanin, dumplings ang agahan, saka night sa halos hindi rin sila nagkakape. Yung pare-parehas ng ugali ng mga Asian. Ayan. Ayan o, kain tayo. Yung ba yung way na yung naman kauwi ako ng Asia this year. Pag nakauwi ako, papupuntahin ko yung mother ko sa Taiwan. Kung malaki-laki pa ang budget ko, dadalhin ko siya rito sa Europe. Tatanong ako sa embassy kung anong mga free visa ba siya. Parang hindi ko alam, parang free visa yata papunta rito eh. Sana hindi siya ma-hold sa immigration Loko-loko mga immigration diyan sa Pilipinas. Ganon din sa Taiwan, muntik na rin akong na-hold sa Taiwan nung papunta rito. Ang dami nilang tanong, nakakabwis din. Kaso nga lang, hindi na masyadong mahigpit. Kaya ako muntik na ma-hold doon kasi nung hindi pa kami kasal ng asawa ko, binili ba naman ako ng ticket ng asawa ko. One way lang. Bawal yun. Yung one way lang. Halos ayaw akong payagan sa immigration. Sabi nila, but one way lang. Sabi nila sa akin sa Taiwan, anong gagawin mo doon? Tinatanong. Sabi ko, may asawa ko doon. Pero hindi pa kami ipakita mo yung marriage contract mo. Sabing ganon. Wala pa akong may pakita. Ang ginawa ng asawa ko, tumawag sa immigration sa airport. Kaya pinayagan ako, one way lang. Sabi nila, hindi namin kasalanan kapag connecting flight mo sa Netherlands, ipauwiin ka. Sabi gano'n sa amin, sa akin ng immigration sa Taiwan. Ikaw na may kasalanan, sabi nilang gano'n. Di, oo, sabi ko gano'n, at least
kung mapapauwi man ako, nandito na yung asawa ko, siya magpipick up doon sa akin sa Netherlands. Ayun. Buti nga pinayagan ako. Nung nasa Netherlands naman ako na, wala na, problema na. Pinayagan ako papunta rito sa sa Czech. Hindi naman masyadong mahigpit sa Taiwan lang. Ang kinahigpit lang nila, bakit one way ang ticket ko, anong gagawin ko raw dito sa Europe. Hindi naman ako, hindi naman sila naghanap sa akin ng hindi naman sila nagtanong kung hindi kagaya sa Pilipinas, anong work mo, may bank account ka ba, o ganito ganyan. Dami nilang tanong. Hindi naman. Tinatanong nila sa akin, ba't one way lang ang ticket ko? Hindi na ba raw ako babalik sa Taiwan? Sabi ko, babalik din ako. Kasi Taiwan citizen ako Ayun. Ay nako. Kinabahan ako noon, ang mahal pa naman ng ticket na binili ng asawa ko noon. Kasi noong unang panahon, bago ka mapunta, ang mahal ng ticket, grabe. Ticket is aabot ng, sa peso, magkano yung mga 150,000. Naku. Kinakabahan ako, pati asawa ko Sabi rin ng isang officer sa airport din. Sinabihan niya yung kalig niya. Kasi ang sinasabi parati ng isang kalig niya matanda, sabi niya, baka ma-hold ka sa sa Netherlands. Kasi one way lang ang ticket mo. I-book mo na lang, i-rebook mo na lang bukas. Ang pagkakaroon ko, ang pagre-rebook, 48 hours, i-rebook mo yan. Ilan doon na ako, isang oras na lang. Wala na, yung ticket ko, ma-expire na. Sabi ko, posible, sabi ko, 1 hour na, hindi na pwedeng i-rebook yan. Sabi kong ganun. Tapos, yung sabi ng isang matanda rin na kaibigan niya, doon sa cashier, doon sa booking area. Sabi, ang mahal ng ticket ngayon, kapag nirebook mo siya, sabi gano'n, pinaringgan yung isang matanda. Pag pinarebook mo siya, ang mahal ng ticket, sabi gano'n. Kaya yun. O sige, tumawag sa pa. Kasi sa Kaohsiung ako lumipad tumawag siya sa Taipei office. Sabi naman ng Taipei office, pwede siyang lumipad, kaso nga lang, pag pinabili siya sa Taiwan, wala na tayong kasalanan kasi one way ticket lang siya. Sabi gano'n sa akin. O sige, pinayagan din ako lumipad. Ganun ang naranasan ko nung one way lang ang ticket ko. Marami pa lang chichiboriche. Kaya nung unang panahon pa, wala pa naman akong resident visa card here, permanent address. Ganun, wala pa akong card kasi hindi pa kami kasal ng asawa ko. Kaya kailangan pala ang bilhin na ticket, with return ticket, sa akin, one way ticket lang. Parang hindi na babalik sa Taiwan. Kaya kinabahan yung mga Taiwanese. Sabi, ba't one way lang? Akala nila hindi na ako babalik ng Taiwan. Kaya para wala ng chichiboriche. Ngayon, kapag hindi pa kayo residents dito sa Czech Republic, ang bilhin niyo parati, two-way ticket. Oo. Ngayon, kapag wala kayong mga pamilya rito or walang asawa, ayun, kapag hindi pa kayo kasal sa boyfriend ninyo na mga taga-Czech, ang kailangan bilhin niyo parati two-way ticket para hindi kayo ma-question sa immigration. Ngayon,
Nung umuwi-uwi na ako na permanent residence na ako rito sa Czech, saka may anak na ako. Nakarehistro na ako rito, inirehistro na ako ng asawa ko. Ano na, wala nang problema. Binigyan ako ng permanent residence card dito. Ayan ang, tuwing umuwi ako ng Taiwan, one-way ticket lang minsan ang binibili ko. Walang problema. Kaso nga lang, kapag hindi ko tuwing hello, at magluluto tayo ng yung adobong baboy na may patatas. Maiba naman tayo ngayon. Lalagyan ko ng baking ano ba yun? Ano ba ang tawag ng baking butter. Gugutom na ako eh. Ganito ako pag nagugutom eh. Kung ano nasa isip ko na masarap eh. Lahat masarap sa akin pag nagugutom ako. Wala akong pili-pili. Yan. Maggisa-gisa tayo. Ganito ang buhay dito sa sa Czech Republic. Kailangan magtipid-tipid, sariling luto. Huwag kayong kumain sa labas araw-araw. Naku, mamumulobi kayo sa Pwede lang kung milyonaryo kayo, kaya nyo yan. Kahit na hindi na kayo magluto araw-araw sa pamahaling restaurant kayo bumili rito. Maraming mamahaling restaurant dito. Lalo sa Praha. Ang mamahal na mga doon ng mga restaurant is 2,000 mo, lang yan, saglit lang yan sa Praha. Kaya kung gusto nga namin pumunta doon, kumain pa minsan-minsan. Kaso nga lang malayo. 2 hours ang driving at busy ang asawa ko. Dati-dati, kahit na may trabaho ang asawa ko, pupunta akong mag-isa doon nung wala pang pasok yung anak ko. Hindi pa pumapasok sa sa school. Kaso nga lang, may limit na ngayon kasi hindi na ako pinapayagan ng asawa ko na pumunta doon kasi yung anak ko pasok. Walang walang mag-aalaga sa kanya. Kailangan bantayan yan, kailangan ipagluto. Kaya no choice na nag-aaral na siya. Tapos ngayon, dati-dati nagdadrive ako mag-isa papunta doon. Ngayon, hindi na niya pinapahiram sa akin yung sasakyan. Baka kung anong mangyari diyan sa daan sa akin, walang tutulong. Kasi naranasan na namin yung nasira sa daan, walang tutulong talaga. Kahit nakasama mo yung asawa mo, local pa yun dito ha. Mahirap humingi ng tulong. Kaya yun ang niya, kinakatakot niya. Minsan kasi nag-drive ako rito, malapit dito sa amin. Hindi pa ako nakakalayo. Pumutok na yung gulong ng sasakyan niya. Buti nga malapit sa bahay namin. Natulungan niya ako. Naglakad siya papunta doon. Kung malayo pa, sinong tutulong sa akin? Wala. Kaya magmula ngayon, hindi na niya pinapahiram sa akin yung sasakyan. Na lang, kapag aalis ako, kailangan kasama siya. Hindi niya pinapahiram sa akin na, kasi sabi niya, delikado, sabi niya. Wait lang. Parang may nag-send message sa akin.